May programa ba ang PhilHealth po para sa early screening ng breast at cervical cancer, Doc Ish? Well, Cheryl, now as we pivot our priorities towards the primary care, meron talaga tayong programa pagdating sa cancer screening, no? Well, even before, kahit naman po nung hindi wala pa tayo ng yakap, kasama na dun sa ating outpatient benefit package, yung tinatawag na konsulta before, yung pong tinatawag na counseling for breast examination. Ganun din po yung inclusion ng tinatawag na pap smear. And then when we introduce the yakap, kasama pa rin po siya sa mga serbisyo na binabayadan natin. Yun pong breast examination ay tinuturo sa atin sa primary care. At ganun din po yung pagkakaroon ng tinatawag na pap smear or cervical examination para po sa early detection ng cancer. And then we expanded the screening for the breast cancer to include breast mammography and breast ultrasound. So kasama na po siya ngayon sa libreng serbisyo na makukuha under our yakap program. And these are actually early detection tests or screening para sa breast at saka po sa cervical cancer. Okay. Ulitin ko lamang po, Doc Ish. Unahin muna natin yung early screening para sa cervical cancer. So, kapasok na po dyan ang pap smear. Yes. Opo. Okay. And, tama po ba? Ultrasound? Vaginal ultrasound? Transvaginal ultrasound? Sa ngayon po, ang meron tayong ultrasound is for the breast cancer, which is the breast ultrasound. Ayun. Okay. Pagdating po sa, ayan mga kapatid, sakop na po yan, yung pap smear, libre na po yan, parang early screening po yan ng cervical cancer, pero para naman sa breast cancer ay kasama na ang mammography at breast ultrasound. Yes. Opo, tama po kayo. At yan po ay parehong libreng ibinibigay under the yakap program. Yakap program po ito. Alright. Doc, yung isa sa mga para din maagapan po ang cervical cancer ay yung tinatawag na HPV vaccine for cervical cancer. Yes. Hindi po ba? Pasok ba yun, Opo. Doc? Sa ngayon po, ang nagko-cover po ng HPV vaccination or yung human papilloma virus vaccination is under the public health, under the Department of Health po. Sila po ngayon na libreng nagbibigay ng tinatawag na HPV vaccination. Mm-hmm. So paano po yun? Baka lang po matulungan na rin natin since sa pag-usapan na natin. Do you have any idea? Do you have any details, Doc Ish, kung paano ito binibigay ng DOH sa pamamagitan ba to ng mga health center sa iba't ibang LGUs? Ganun po ba yon? Yes po. Yes po. Na yan po ay binibigay sa mga health centers ng mga local governments natin. Or kung minsan po, ang DOH ay nagpapatawag, meron po sila halimbawang caravan para po specific sa pagtuturok ng human papilloma virus. And again, yan po ay libre ding ibinibigay ng Department of Health. Okay. Ayan mga kapatid. So, just so you know, and then, sa mga kababaihan po, tanungin nyo, 'di ba, sa inyong mga LGU nasaan. Yes. Kasi, 'di ba Doc, kung di po ako nagkakamali, parang advisable ito sa mga 12 years old pataas Pwede na. Yes. Opo, yes. Tama po kayo dyan. Again, aside from the early detection is of course early prevention also, which is being done by the vaccination. Ayan. HPV vaccination, kung kayo po ay may mga anak na babae, 12 years old pataas, pwede na po sila. Tanungin nyo po sa LGU dahil pinoprovide po pala yan ng DOH mula sa DOH na libreng HPV vaccine.